Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay ng magulang ay kailangan. Bakasyong walang balikan. Kathang MRT Rio 26. Mainit ang tanghali nang bumiyahe ang pamilya Reyes patungong San Luntian, isang malayong probinsya na halos 2 oras pa ang layo mula sa huling bayan na may signal. Si Marco, ang ama, ay isang abogadong stress sa trabaho. Si Liza, ang ina, ay isang guro sa lungsod na sabik makalanghap ng sariwang hangin. At ang kanilang mga anak na sina Ella, 16 anyos, at Miguel, 10 anyos, ay parehong abala sa cellphone habang umaandar ang kotse. Nabasa ko sa internet, may bagong resort daw dito, Villa Mariposa. Ang sabi, kakaibang ganda raw ng tubig at hindi pa dinarayo ng mga turista. Sabi ni Liza, habang tinitingnan ng mapa. Basta mura at walang masyadong tao, oks na yan. Sagot ni Marco, nakangiti. Habang papalapit sila sa dulo ng kalsada, napansin nilang nagbago ang tanawin. Mula sa luntiang kagubatan, naging maputi at mahamog ang paligid. Ang daan ay tila lumulubog sa manipis na ulap, at ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng sampagita at dugo. Sa pagdating nila sa resort, sinalubong sila ng isang babae, bihis na bihis sa puting saya, may mahahabang buhok na tila may sariling galaw. Maligayang pagdating sa Villa Mariposa. Bati niya, malumanay ngunit malamig ang tinig. Ako si Doña Mirabela, ang tagapangalaga ng lugar. Ang resort ay kakaiba. May malalaking bulaklak na bukas kahit gabi. May mga ilaw na parang galing sa ilalim ng lupa. At may mga paru-parong tila gawa ng liwanag. Ang mga mata ni Mirabela ay kulay abong asul. Tila may alon na gumagalaw sa loob nito. Naging magiliw sila sa pamilya. Inalok sila ng mga masasarap na pagkain. Sinigang na may kakaibang asim, tinolang manok na sobrang nalinamnam, at prutas na hindi nila matukoy kung anong uri. Lahat ay masarap, ngunit may kakaibang lasa. Tila may halong damo o dubo. Ang sarap, parang may pampatibay. Biro ni Marco. Ngunit sa likod ng ngiti ni Mirabela, kumikislap ang mga ngiti niyang matutulis. Kinagabihan, nagising si Ella sa tunog ng mga pakpak. Hindi gaya ng ibon, kundi gaya ng mga basang tela na pumapagpas. Sa bintana, nakita niyang may nilalang na nakadungaw mula sa puno. Isang babae, walang kalahating katawan, lumilipad gamit ang mga pakpak na parang balat ng paniki. Napaatras siya, ngunit biglang nawala ang nilalang sa dilim. Pagbalik niya sa higaan, may bulong na narinig. Hindi mo ako dapat nakita, anak ng lungsod. Kinabukasan, sinabi nito sa ina, ngunit tumawa lang si Liza.
Siguro pagod ka lang. Huwag masyadong manood ng horror bago matulog. Ngunit si Marco, tahimik lang. Gabi-gabi kasi, napapansin niyang may mga taong dumarating sa resort. Mga lokal na hindi unaman nagche-check-in. Parang mga anino lang na kumikilos sa paligid ni Mirabella. Isang hapon, habang namamasyal si Marco sa dalampasigan, nakita niya ang isang matandang mangingisda. Umalis na kayo rito bago lumubog ang araw. Ang may-ari ng Villa Mariposa ay hindi tao. Siya'y magandara, tagapagbantay ng mga kaluluwang nawawala. Kapag nagustuhan ka niya, kukunin ka. Hindi bilang pagkain, kundi bilang bantay. Naong gabing iyon, nagising si Marco sa pagdaing ni Liza. Pawis na pawis ito. Nananaginip. May babaeng sumabing ako raw ang susunod. Nang dumilad siya, nakita niyang nasa gilid ng kama si Mirabella, nakangiti. Baka gusto mong sumama sa akin sa hardin, Liza. May ipapakita ako sa iyo. Sa gitna ng gabi, sumunod si Liza sa hardin ni Mirabella. Doon niya nakita ang mga puno na may nakasabit na ulo ng tao, tila mga prutas na nakangiti kahit patay. Mga bisita ko dati, ngunit hindi lahat ng kumakain dito ay inosente. Lumapit siya kay Liza. Alam mo ba kung sino ang tunay na halimaw sa inyong pamilya? Nagulat si Liza. Anong ibig mong sabihin? Ang asawa mo, si Marco, isa siyang manunugis, tagasunod ng mga albulalyong pumatay sa lahi ko noon pa man. Kaya ako nagtayo ng resort na ito, para akitin sila, para tapusin ang dugo ng mga mamamatay tao. Kinabukasan, nagising si Ella sa kaguluhan. Narinig niya ang sigawan ng mga anino sa labas, at si Marco may hawak na bantay likod na punyal, ang sandata ng mga manunugis. Umalis na kayo rito! Sigaw niya sa pamilya. Hindi siya tao. Mulit biglang lumitaw si Mirabella sa anyong tunay. Mahabang buhok na parang alon, matay kumikislap sa pula. At sa likod niya, lumitaw ang mga pakpak na parang balat ng paniki. Hindi ako ang masama rito, Marco. Ako'y tagapagligtas ng mga kaluluwang pinaslang ng mga katulad mo. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng apoy at anino. Gumamit si Marco ng mga Latinong orasyon habang lumilipad si Mirabella sa ere, humihigop ng liwanag sa paligid. Sa gitna ng laban, dumating si Liza, hawak niya ang kanilang anak. Tumigil kayo! Pareho kayong nilamon ng galit! Sigaw niya. Ngunit huli na. Tinamaan si Mirabella ng punyal sa dibdib. At bago siya tuluyang bumagsak, ngumiti ito kay Liza. Ngayon alam mo na kung sino talaga ang halimaw. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang abandonadong kotse ng pamilya Reyes sa gilid ng kalsada. Walang katawan, walang bakas ng dugo. Tanging mga pakpak ng paru-paro ang nakakalat sa loob ng kanilang kotse.
Sa mga susunod na linggo, nagbukas muli ang Villa Mariposa. Sa ilalim ng bagong tagapamahala, isang babae na kasing ganda ni Liza. Ngunit may matang kulay abong asul. At sa gabi, maririnig ang mga bulong mula sa hardin. Ang mabuti, minsan, ay siya ring nilamon ng kadiliman. Wakas.